Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga dyan sa atin sa Pilipinas. Magandang gabi sa atin dito sa Middle East. Around Middle East po, kumusta lahat ang ating mga OFW dyan? Sana nasa mabuting kalagayan po ang lahat ng ating mga kababayan na tulad ko na sa ibang bansa. So, gagawa lang po tayo mga kabisnes, mga kapapi ng ating panibagong reaction video na naman. Dito nga sa upload nga yung pag nag-scout nga itong si nag-scout ba itong si Damulag o talagang sadyang na kag-cross yung landas nila nitong si Tatay Antonio. So, balut vendor po siya. Ayon kay Kuya Damo ay dati daw itong nangangalakal at naging balut vendor. So, mga kabisnes, mga kapapi, kung halimbawa hindi pa tayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga nire-reactionan dito sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. So mga kabisnes, mga kapapi, magsusuportahan po natin itong mga itong dalawang mag-ama na ito, si Kabisnes Official at Papa Dins TV, yung pangalawang channel na rin nila. Isabay na rin po natin. So, ipagpatuloy natin mga kabisnes, mga kapapi. Ayun at nakikita natin si Kuya Damo. Ito ba'y in-scout niya o sadyang nag-cross yung landas nila ni Tatay Antonio, ang tinulungan ni itong si Kuya Damulag, diba? So, nakita nga niya ito at ay kumbaga parang hindi diretso kasi yung pag-ano ni tatay, kasi mayroon pala siyang diferensya sa mata, yung partially blind na lang siya. Parang ganon yung nabanggit ni itong si Tatay Antonio. Ang sabi daw sa kanya ng doktor. So, ibig sabihin, makakakita pa siya, hindi pa siya gaano blind, makakakita pa siya. At ang nakikita lang natin inspiration para sa atin, lalo't lalo na yung mga taong tamad, tingnan po natin si Tatay Antonio at sa kanyang kalagayan at sa kanyang edad ay nananatili siyang positibo sa kanyang pangingisip na kailangan niyang magkayod para sa kanyang pamilya. Hindi ba? Daig pa nin tatay yung mga malalakas yung buto, yung mga malalakas ng buto, tulog lang sa bahay. Si Tatay Antonio nandyan sa lansangan, nagbibenta ng kanyang balut para may maitustos sa kanyang pamilya. Hindi ba? So, nakita ito ni Kuya Damo, at ito nga yung vlog ni Kuya Damulag na nangangalakal na tatay, pero naging ngayon balut vendor na. So dati siguro itong si tatay ay kinuwento naman ni Damulag na dati daw itong nangangalakal. Dati siguro si tatay nangangalakal, tapos ngayon ay isang balut vendor na siya. Ang lang sa kanya talaga, hindi hadlang kung ano man yung kapansanan natin sa buhay, kung tungkol sa paghahanap buhay ng marangal, hindi ba? So dito kay Tatay Antonio, saludo ako kasi kahit man ano ang nararamdaman o ano yung naranasan niya sa kanyang kalusugan, tulad na lang ng mata na halos hindi na makakakita, pero pinupursige ang maglakad, di ba? Maglakad, magbebenta ng balut, di ba? At ayon sa kanya ay medyo umalangan nga ito siya dito kay Kuya Damo,
Kasi baka daw mai-scam siya, baka scam yung pagpa-vlog ni Kuya Damo. Ang sabi ni Kuya Damulag ay hindi naman daw itong scam, totoo, at nabibilang siya bilang isang kagwang Damulag dito kay Ka-Business Official. So, kilala pala na ni Tatay Antonio ang Ka-Business Official kasi pinapanood pala ito ng kanyang asawa, ang Ka-Business, 'di ba? So 'di ba, para lang kasing ang ganda lang talagang tingnan, ang ganda lang talagang isa-isip natin na mayroong isang tulad ni Tatay, solid supporter pala ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Although hindi man daw siya ang nanonood, pero naririnig niya, pinaparinig sa kanya ng asawa niya kung ano yung pinapanood ng asawa niya ay Ka-Business pala ang pinapanood ng kanyang asawa, diba? So ayun na nga mga Ka-Business, mga kapapi, at ito'y bumili si Kuya Damo dito ng kanyang balot, diba? Nakita naman talaga natin na bumili si Kuya Damulag dito sa kanyang paninda. Ang naano lang siguro ni Damulag, ni Kuya Damulag dito, ay ang nakita niya yung kalagayan ni Tatay Antonio, na kahit sa ganyang pamamaraan na maliit na pamamaraan ang pagtitinda ng balot, ay pinupursigin niya kahit sa kanyang kalagayan na halos hindi na siya makakakita sa gabi dahil nga sa kanyang kapansanan sa mata. Pero hindi niya yun, kumbaga binaliwala niya yun, winalsik niya sa isip niya yun na ang kanyang katayuan at yung kanyang sakit sa mata ay pilit pa rin niya itong maghanap buhay para mayroon siyempre makakatulong sa pamilya, diba? At ay sinabi pa niya ay siya ng asawa niya ang siguro dito, diba? Kasi sa kanyang paghahanap buhay sa kanyang pagbebenta ng balot sorry po, ayon sa kanya ay itong balot na ito ay kumbaga namomosyento lang siya. Mayroon siyang kinukuhaan na balot vendor na yun, at kumukuha siya na pinuporsyentuhan siya para may maitinda rin siya, para mayroon din siyang hanap buhay kahit papano, na para itustos sa kanyang pamilya, diba, sa kanyang asawa, diba mga Ka-Business, mga kapapi. So sa totoo lang, bihira ang ganito, kumbaga unti-unti na nawawala ng paningin pero nagpupursige sa buhay dahil gustong mabuhay ng marangal, diba? Ayan nga, atay si Tatay Antonio ang nakita nitong si Kuya Damulag na tutulungan, diba? So sana ang mga ganito ay etong mga ganitong tao ang karapat dapat tutulungan, diba? Kasi partially blind na siya, pero ang nasa isip niya ay positive siya, dahil ang nasa isip niya pwede pa siyang magtinda ng balot kasi makakakita pa naman siya, diba? So sa kanyang kalagayan, kung ihahambing natin sa mga taong intakto o sa mga taong kompleto, may paningin, may kamay at may kamay na malusog, may kamay sila, may paa na para ipanglakad o yung kamay na para ipang trabaho, pero hindi nila yung ginagamit. So ano pa yung silbi, kung ikukumpara mo sa kay Tatay Antonio? Kasi si Tatay Antonio, although partially bulag na siya, blind, at hindi niya yon nilagay sa kanyang katayuan, so sa kanyang kalagayan na bilang isang hindi nagaano nakakakita, ang paghahanap buhay, ang buhayin niya ang kanyang asawa at mabigyan niya na ito ng kahit hindi man lang magandang buhay, at least sa tanda nila ay nagkasama pa rin sila kahit ano man ang mangyari. Andyan pa rin si Tatay Antonio sa kanya bilang asawa ng asawa niya, diba? So sa lahat nakikita natin, hindi naman masama, diba, ang magiging isang balot vendor ka. Ang alam niyo mga Ka-Business, mga kapapi, maraming nagbabalot vendors ang nagkaroon din ng sarili nilang puhunan, at sila na rin ang bumibili na ang nagluluto ng kanilang balot vendor na doon balot na ibebenta nila.
Kasi doon doon naman talaga karamihan nag-umpisa sa pagbebenta ng balot ng balot at makakaipon ng pera, ay sila na rin ang gumagawa at magluluto ng kanilang balot na ibinibenta nila, di ba? Kasi you learned a lot, katulad ni Tatay Antonio, na naging inspirasyon natin na tayo ay kumpleto, na dapat natin siyang tularan. Siya ay isang kalahating bulag na, pero andyan pa rin siya sa lansangan nagbebenta ng balot para mabuhay niya ang kanyang pamilya, hindi ba? At ito nga tinulungan ni Kuya Damo, at ay bumili nga si Kuya Damo ng kanyang balot, di ba? At ay ang iba ay gusto sana ipamigay nitong si Kuya Damulag, pero kumbaga parang walang namamansin kung sinasabi niya nga balot libre lang po. Parang walang naniniwala at walang lumalapit doon. At kahit nag-offer na si Kuya Damulag na balot po libre lang, pero hindi talaga siya pinansin ng mga tao, kasi siguro akala nila nangingi-scam lang itong si Damula, si Kuya Damulag, na namimigay siya ng balot, diba? So nakita natin ang pagkapursigido ni Tatay Antonio mabuhay sa mundo, at naghanap buhay ng marangal, nagtitinda ng balot, isang balot vendor na si Tatay Antonio. Daig pa niya yung mga taong intakto na natutulog lang sa bahay na walang ginagawa, kundi umaasa lang sa iba o umaasa lang sa bigay ng pamilya o sa bigay ng nanay. Mayroon talaga ganito mga kabisnes, mga kapapi, mayroon talaga ganitong ugali ng isang tao na kumbaga ayaw magtrabaho tulog kain lang sa bahay. Mayroon talaga ganon, hindi ba? Na hindi tulad nitong si Tatay Antonio, hindi hadlang sa kanya ang isang kalahating bulag, di ba? Di pa rin niya yung tatanggalin sa isip niya na siya kahit mayroon siyang diferensya ay kaya niyang maghanap buhay, di ba? Di ba nakaka-inspired lang talaga si Tatay Antonio, di ba? Dahil kahit nag-iisa siya, naglalakad na bulag, wala siyang kasama, di ba? Basta't mayroon lang siyang maibigay na magandang buhay dito sa kanyang asawa. Kaya sa anumang edad ni tatay at sa kanyang kalagayan, ang kanyang kalusugan, na siya ay isang partially blind na nga sa kalagayan ni tatay, pero tingnan mo nga naman nagbebenta pa rin ng balot sa gabi, di ba? So ang kasipagan ng isang tao, hindi yan nasusukat sa sinasabi nila na ay gwapo ako, ayaw ko magtinda ng ganyan kasi it's not my level, di ba? Anhin mo naman ang kagwapuhan kung wala ka namang kayamanan tulad ni Tatay Antonio, di ba? Kaya ko nasabi po yun na ganun, kasi mga kabisnes, mga kapapi, dito po kasi sa kalagayan ni tatay, sa iba po ito ay hadlang na to sa kanila na hindi na makakakita, pero kay Tatay Antonio positibo siya, positibo siya kahit ganyan ang kalagayan niya. Mayroon pa rin siyang hanap buhay para matustusan niya ang kanyang pamilya bilang isang siya, di ba? Para sa akin, aanhin natin yung kung anong mayroon tayo. Kung halimbawa man ay na tulad ni Tatay Antonio, sa kahirapan ng buhay, hindi niya inintindi kung ano man ang kalagayan niya, diba? Kasi alam niyo mga kabis, mga kapapi, sa kalagayan ni tatay may tendency pong maaksidente si Tatay Antonio, kasi nga hanggang gabi siya nagtitinda ng balut yung tungkod lang naman niya ang nagga-guide sa kanya, hindi ba? So hindi natin alam na
ang panahon kasi alam naman po natin na hindi na siya nakakakita man siya pero hindi na talagang napakaliwanag, hindi ba? Sinasabi ni Tatay Antonio kinakabisado na lang daw niya ang daan kung saan siya dumadaan. Ibig sabihin, kabisado na lang talaga niya sa kanyang memory kung saan siya dumaraan para at least naman ay hindi malayo siya sa mga kung kapahamakan, kung halimbawa ipalayo naman ng Diyos sa ganung sitwasyon, at least alam niya na lalayo siya sa kapahamakan, pero hindi pa rin natin masisiguro na ang isang katulad ni Tatay ay sa ganyang kalagayan ay, para sa akin lang mga kabisnes, mga kapapi, hindi na siguro dapat si Tatay manatili sa kalsada nagbebenta ng balut kasi sa kalagayan niya. Pero wala tayong magagawa kung talagang doon ang ikakabuhay ng kanyang pamilya dahil sa pagbebenta niya ng balut. Although alam naman natin ang kalagayan ni Tatay, di ba? Sana tayo may makatulong kay Tatay ng higit pa. Tayo alam natin matutulungan ni Kabisnes ito kung ito'y makikita ni Kabisnes. Abangan po natin ang vlog ni Kabisnes dito kay Tatay Antonio. Mayroon po ito 100% po, kasi ito yung mga gustong tulungan ng ating pinunong Kabisnes, ang ganitong mga seniors na pero masisipag pa rin maghanap buhay. Hindi iniindak ang kalagayan o sakit na nararamdaman o ang edad, ang antas ng edad nila. Basta marangal ang hanap buhay, go lang sila kahit gaano mang kalagayan ang may anumang sakit na mayroon silang nararamdaman sa sarili nila. Ito yung mga tao dapat at karapat dapat tulungan. Diba? So mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang para sa iyo, Tatay Antonio. Saludo ako sa kalagayan mong iyan. Hindi mo inisip kung ano man ang mangyari sa iyo. Ang iniisip mo basta't mabuhay ka ng marangal. Kaya yan ang pamamaraan ni Tatay Antonio para mabuhay at ikabuhay ng kanyang pamilya, ang pagtitinda ng balot. Although alam natin na partially blind na si Tatay Antonio, diba? So hanggang dito na lang mga kabisnes, mga papi, ang aking reaction video. Kung nagustuhan po ninyo, please do subscribe, like, shares at comments ng aking mga video. At huwag po natin kalimutan i-subscribe din Kabisnes Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel, Kabisnes Family, at ang siyam na kagwang po at ang nag-iisang kaibigan ni Papa Dins na si Papa Sundot TV, at ang aking mga kasamahang reactors. Huwag po natin kalimutang suportahan ang ating mga magigiting reactors na kasamahan ko, Asinataong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mampers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, at Madam Inday Okray TV, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Bira panat mga kabisnes. See you again. Bye-bye po.